alam mo ba, may point ka dyan. Sino si Juan? Paki-explain nga. Now I know. Lumalalim ang kwento, na-realize ko lang. Correct me if I'm wrong. Makabuluhang usapan, ating pagsaluhan. Tara na't magkwentuhan! Nung bata ako, lagi ako naiinis sa mga teleserye kasi isa lang yung TV namin nung lumalaki ako eh. Laging kalaban ng mga teleserye yung mga anime na pinapanood ko. Kaya hindi ko natatapos yung mga pinapanood kong anime. Ang gulo kong magkwento sa mga kaibigan ko. Pag nagkikwento ako, sinasabi ko, uy, napanood niyo ba yung Ghost Fighter? Ang galing ni Eugene, di ba? Tinira niya yung Reagan na gano'n. Pag tinira niya, tinamaan si Judy Ann. Nilipat. Nakakainis yung mga teleserye. Paulit-ulit na lang naman. Hindi ko alam kung nagbago na ba ang mga series ngayon at mga Pinoy films. Hindi natin alam yan. Totoo bang napapag-iwanan na tayo ng mga karatig bansa natin katulad ng South Korea pagdating sa paggawa ng Pinoy films at Pinoy series? Malalaman natin lahat yan dahil papasukin natin ang mundo ng Pinoy films at teleserye. Ako po si James Caraan, makabuluhang usapan ating pagsaluhan. Tara na't magkwentuhan! Kinakabahan ako ngayon dahil special ang ating guest ngayong araw na ito. Kasi pinapanood ko lang siya nung nasa elementary pa lang ako. Pinapanood ko ang mga gawa niya, katulad ng mga Jose Rizal. Yan. Nirequire pa nga yan sa amin noon na panoorin. Ngayong tumanda na ako, na-realize ko, kaya pala siya nire-require kasi bukod sa award-winning, napakaganda ng pagkakasulat. At ngayon, wag ko nang patagalin pa. Ang ating very special guest ngayon, ang ating national artist for film and broadcast arts. Palakpakan nating lahat. Ginoong Ricky Lee. Ricky Lee! Hi, James. Hello po, Sir Ricky. Kamusta po ang pagiging Pilipino ngayon? Masalimuot Yes, nako. Dahil sa lahat ng mga nangyayari. sa palibot. Ay, nako. Tas Marcos pa tayo. Pero wag nating daanan yan, Sir Ricky. Sir Ricky, kamusta po ang pakiramdam ng pelikulang Pilipino ngayon? Ngayon, Opo. actually very optimistic kami ngayon. Parang ang dami-daming nangyayari ngayon compared to years before. Maraming nagsasabi na medyo bagsak, humina yung mga bilang ng nanonood sa mga sinihan, ang daming kompetensya, may nagsasabi pang parang namamatay na yung industriya. But actually, these past months or even a year or two, ang dami ng kaganapan. In terms of what po yung kaganapan na yun? Ang dami mga projects ang film ang FDCP, ang FAP, ang dami-daming mga grants na available ngayon, ang dami-daming workshops, ang dami-daming mga pinto ang nakabukas na mas marami ngayon kaysa before. At ang dami-daming gustong gumawa ng pelikula. So I'm very optimistic. Like FDCP, meron silang tinatawag nilang One Flix, yung finally makakapanood ka ng mga pelikulang Pilipino. Opo. Mag-subscribe ka lang doon sa apps. Sa pelikula, although wala na yung franchise sa ABS, patuloy pa rin silang nag-restore ng pelikula. Ang dami, it's parang kung ako filmmaker pa rin ako ngayon, pero kung ako bagong filmmaker, very exciting na panahon. Kasi Ngayon. bukod taliwas doon sa mga nababalitaan po natin kasi 'di ba, meron pa yung kay Bella Padilla na nasa Congress yata siya noon or Senate na umaapila siya sa suporta sa gobyerno. May nagbago na po ba sa suporta ng gobyerno Meron pagdating sa naman. pelikula? Kailangan pa rin naman talaga ng suporta, lalo na mula sa gobyerno. And unti-unting nagkakaroon pero hindi pa sapat kasi yung backlog ng suportang kailangan eh. So pero andun may suporta mula sa gobyerno at ang mga presyo sa sinehan binababaan na. May suporta rin mula sa mga sinehan, sa mga distributors, mga producers. So nag-uusap-usap na sila Nababaan na natin ang presyo ng ticket. Like yung huli kong pelikula na Special Memory, 200 pesos, 275. So nagtutulong-tulong lahat Sinehan, distributor, producers, filmmakers, nag-uusap-usap kung anong pwedeng gawin para tulungan ang industriya ngayon at ang filmmakers ngayon. Importante po ba yung manood ang mga Pilipino sa sinehan?
Oo, iba pa rin 'pag nasa sinehan ka, nanonood. Siyempre iba pa rin yung tumatawa ka na may kasama kang ibang mga taong tumatawa kaysa yung Opo. para kang baliw na nasa loob ng kwarto mo na tawa ka ng tawa, umiiyak ka na mag-isa. Iba pa rin yung you feel na napapalibutan ka ng mga kababayan mo. Nagdadaan kayo sa parehong karanasan ng napapanood nyo. At kung may pride kayong nararamdaman bilang Pilipino, sabay-sabay niyong nararamdaman yung pride na yon. Tsaka iba pa rin po yung papasok ka sa sinehan, bibili kang ticket, iba And then, pa rin yung pakiramdam. Yes, and then hihintayin mong magdilim. Yes, tapos may kakalabit sa'yo. Oo, may nagsa-cellphone Ayan. na May inis ba't may ka dun mga sa ilaw sa cellphone?" palibot dito. Eh, sinabi ng bawal. And then may batang nag-iingay o may kumakalampag sa likod. Mga distractions siya. But in the end, kung minsan nami-miss mo, maski Opo. yung ganong distractions, eh, sa bahay, kontrolado mo lahat, mag-isa ka eh. Kahit Pero- mag-cellphone ka doon, Oo, i-pause mo. maski ano eh. Pero sa mga nami-miss mo, maski yung distractions na yun, na sana hindi gawin. Pero buhay na buhay yung paligid eh, sa loob ng sinihan eh. Ano po bang pinaka-pet peeve nyo pagdating sa panonood sa sinehan? Yung may nagsa-cellphone. Ay, Lalo yung na kung ilaw. pelikula ko, kasi sabi ko, nako, iyan na yung magandang party ng pelikula ko. Magaganda yung mga lines ng mga artista dyan na nasulat ko. And then biglang may iilaw dito or may tatawag. So nadidistract ka at nadidistract yung iba. Nababreak yung momentum eh. Yung nasa dilim na kayo lahat nanonood eh. So yun. Paano po pagka yung isang moviegoer, kinikwento niya yung mga nangyayari sa pelikula sa katabi niya? Inuunahan. Inuunahan. Inuunahan niya. Hindi ba parang as a scriptwriter, as a writer, parang parang nakakagaan ng loob yun kasi Yeah. ang ganda kabisado niya yung pelikula Kabisado niya and involved siya at yakap niya siya dun sa pelikula. So sa akin flattering yun. Hindi ako naiirita doon na nagsasalita siya at kung ano man. Basta tungkol sa pelikula ang tungkol sa pinag-usapan. pelikula. Yeah. Ibang Basta pelikula pala yun. or tungkol sa ibang problema nila. Basta ganun. Usually nanonood ako pag first day ng pelikula ko. Randomly po ito na kung saan hindi premiere Maski night. sang premiere night ka lang manood ka dahil kung akong writer. Opo. Pero gusto kong makita yung mga tao kung paano sila mag-react o kung paano sila hindi mag-react and gusto kong maramdaman yung naramdaman ko habang sinusulat ko, kung ano nga nararamdaman nila habang pinapanood nila yung sinulat ko And then afterwards, maski sa CR, nakikinig ako kasi madalas doon sila nagko-comment pag sila na tungkol doon sa pelikula. So nakagawin ko niyan mula pa nung unang panahon. So minsan po ba makikita natin si Sir Ricky Lee, the national artist, nakaganon sa siya? Well, hindi naman ganun ka-obvious, narinig ko. But nakikinig ako Kasi Ano pag bang- ang isang pelikulang sinulat po ninyo ay nakabuo ng conversation, ang gandang pakiramdam. Maganda. Ang pinakamasakit yung wala silang pakialam. Nakapanood sila din, parang wala silang napanood. Parang nagdaan lang na hangin sa labas nila, sa harap nila. And then they go on with their businesses. Parang ginawang pampalamig lang yung Pero kung sinehan. pinag-uusapan nila, maski na may nagdi-disagree doon sa ilang eksena o bakit ganito, naka-apekto ka maski paano sa buhay nila Opo. And yun yung function mo. Kaya ka gumagawa ng pelikula at nagkakwento para maski katiting matinag mo yung buhay nila o maistorbo mo yung consciousness nila So, masarap yun. Ano pong pinaka-memorable yung narinig sa isang kapwa Pilipino tungkol sa Mga sinusulat pelikula ko. ninyo? Na parang, Pelikula or novela opo. sa sinusulat. Actually, marami-rami ito na nauulit-ulit At pag down na down ako o feeling kong ba't ba ako nagsusulat, ang hirap-hirap magsulat, o ang daming frustration, o ang daming problema, binabalikan ko yung mga sinabi nila o sinulat. Ang natatandaan ko lagi na nagko-comment whether Instagram or sa note nila pag nagpapa-autograph, pag may book fair, Opo. or nagte-text, salamat po sa buhay niyo. Ilang beses yan lagi. Salamat po that you exist. Salamat po sa buhay nyo. Then, nare-reassure ako na, worth pa rin yung ginagawa ko. Maski nagaano kahirap. Kasi hindi naman ganun kadali Ang din. ganda. Oo. So, Kasi yun. parang niligtas nyo rin ang buhay nila. Meron na po bang mga ganong Ang dami na nagno-no, thank you for saving me. Lalo na sa panahong ito, ang daming mga taong nagdadaan sa, di ba, self-doubt, Depression. depression, and so on. So, yun, verbatim, ganun ang sinasabi. Thank you for saving me. O niligtas ako ng nobela nyo. Mostly, mas nobela.
more than film. Mas personal kasi pag nobela eh. Pag pelikula, pinapanood lang nila eh. At Opo. nag-enjoy o humahanga sila eh. Pero pag nobela, binabasa nila, ini-imagine nila, dala-dala nila sa loob nila yung kwento eh. Sila nag-imagine ng characters eh. So pag nagkita kami, parang mas intimate yung relationship namin. So, mas marami yung nagsasabi ng gano'n na iniligtas po ako nung libro niyong Kulang na Silya or nung down na down ako, tamang-tama nabasa kong ganito. Nagme-message sila. Kasi pag pelikula versus sa nobela, I- yung spoon feed na po sa inyo yung May character. may distansya eh. Mm. Kung si Bea Alonso yung bida, si Bea Alonso na yon. Pero kung sa pelikula, sa nobela, kung yung character ko, halimbawa na yung babaeng manananggal, si Giselle sa Amapola, sa 65 na kabanata, bawat nagbabasa, in-imagine niya yung kanya-kanyang Giselle. Iba-iba yung Giselle nilang na-imagine. At habang binabasa nila, na-imagine din nila yung mundo ng mga manananggal, nagiging parang pag-aari nila yung kwento. Iba-iba sila. So pag nagkita kami, para kaming co-writers, pareho naming binuo yung kwento. Tama. So merong ibang klaseng intimacy pag nagkita ako at yung reader. Kaya sila sumusulat ng ganyan compared sa movies na personal sa kanila eh. Pagdating naman po sa paggawa ng pelikula, marami din po kasi ang nakaka-observe na mga Pilipino na yung pagdating po sa quality ng pelikulang Pilipino. Kasi may mga times na actually yung kung ano po yung sinulat nyo, ilang percent na lang po ba ang dumarating sa mismong finished product? Kasi- Kasi yung ibang Pilipino baka sabihin nila kasi sinasabi nila, bakit di lumilevel yung yung produkto natin sa mga South Korea? Nandyan. well, unang-una, gusto kong i-correct yung lume-level. Kaninong standard? Kaninong pamantayan? Nasanay tayo kasi ng pamantayan na sinusunod natin yung pamantayan ng Hollywood. kung sinong may kapangyarihan na kumontrol ng kultura. Okay. Ang West, di ba, sa gastos, sa pera, Opo. etc. Dollars. So para sa atin, ang maganda, yung sinasabing maganda ng Hollywood, sinasabing maganda nang sinabi ng Hollywood na magandang Korean, ng mga puti, sinabi, oo nga. So, sila ang may control ng pag-iisip nating lahat kasi kontrolado nila media and so on and so forth. So, sumusunod tayo doon. Pero sino ba ang nagsasabi kung anong maganda, kung anong hindi? Sino ba anong pamantayan yun? Anong pamantayan ang ginagamit natin? Pamantayan bang Pinoy or Asian or Western? So, na-colonize na yung thinking natin. So, ang dali nating maniwala na mas mahusay ang Banyaga kaysa sa atin. Kasi mula pa ng unang panahon, kinolonize na tayo ng mga Kastila, ng mga Amerikano, ng mga Hapon. Pinaniwala na tayong hindi kayo kasing husay ng mga foreigners, hindi kayo kasing gaganda ng mga puti. So, nagkaroon tayo ng ganong kolonyal na pag-iisip. Kaya bago mo purihin si Lea Salonga, kailangan purihin muna siya abroad. Bago mo purihin si ganito at si ganito na filmmaker, kailangan munang manalo siya ng award abroad. Then saka natin pupurihin. Pero pagkababayan natin o kapitbahay natin, hindi naman yun mahusay. Nakikita ko yan eh. Hindi naman yan Mas automatically mababa na ang tingin. Yung i-level up, marami tayong mahusay ng mga filmmakers. Maski nung unang panahon pa ni Manuel Conde o iba ni Lino Broca bago siya namatay. Na mas pinupuri pa nga ng mga foreigners eh. Si Lino Broca po ay sa Yeah. sa Parasite, yung director po ng Parasite. Si Chang pinuri niya and so on. So, kalibel na may gumagawa sila ng magagandang pelikula, Korea man o Amerika, at gumagawa rin sila ng mga pangit na pelikula. Gumagawa rin tayo ng magagandang pelikula at gumagawa rin tayo ng mga pangit na pelikula. Patas lang naman ang laban eh. Pero ang mas napapansin natin yung magagandang pelikula nila at ang Yung napapansin pangit natin natin. yung pangit na pelikula natin kasi nga kolonyal tayo mag-isip. So, hindi ko sasabihin excuse dito na kasi mas may pera sila. Natutuo naman. Opo. Ang lalaki ng budget nila at ang haba ng panahon at mas may freedom. Hindi ko yung gagamiting dahilan eh. Kasi pwede ka rin naman gumawa ng napakagandang pelikula. Maski ang liit-liit ng budget mo eh. So, at marami tayong nagawang magagandang pelikula. Malaki man o maliit ang budget. And then finally, karamihan sa mga nagko-comment, pasensya na, pero hindi nila napanood. Yung mga pelikula natin, yung mga klasikong pelikula natin mula noong mga panahon pa ng mga biyaya ng lupa, daigdig ng mga pi hanggang ngayon, hindi nila napanood.
O yan hayop kayo. Hindi naman. Hindi, kasi yung iba po kasi mga Pilipino, tama nga po kayo, hindi nila napanood. Yung iba, dumedepende lang doon sa yung last na napanood nila na kabit, puro kabit. So, Oo. yun na yung dumatak sa utak nila na kahit di nila napanood yan, pag nakita lang nila na merong third party doon, sabi Ayun nila, na. puro kabit na naman. Na, Kahit na iba naman yung kabuuan ng story at iba yung content. approach. At pag tumingin tayo sa foreign films, maski yung pinupuri natin, may mga ganun din. May kabit, may anak na na-switch sa ospital. Lahat naman yan, pati sa Bible, may kwento ng kabit. So, yeah. So, wala naman nagsasabing bawal ang kwento ng kabit eh. Ang huwag lang is yung ulit-ulitin mo. Walang bagong insight, walang bagong character development, yung mga characters. Wala kang bagong napulot o natutunan. Nabulag ka lalo sa pagtingin mo sa mga bagay-bagay. Then siguro masama yon. Pero pwede namang mangyari yun maski na ang material mo ay tungkol sa ligawan o tungkol sa strike, mas gaano ka ganda yung material, pwedeng masama pa rin ang treatment. So, wala yun sa, dahil puro kabit o puro wala yun din sa material. Nandun yan sa kung paano hinandle yung material. Pero naintindihan ko rin yung mga taong kababayan natin na namumuna ng ganon. Naintindihan ko kasi hindi nila kasalanan na na-deprive sila ng chance na maging exposed sa lahat ng ito. Marami tayong mga pelikula hindi na available o nasira na o naging turotot na hindi na ma-recover o ma-restore. Yung ibang mga binabagit kong pelikula wala ng kopya. Maski ibang pelikula nagawa ko wala ng kopya. So, hindi rin naging ganun kadali na magkaroon sila ng access para mapanood nila ito. Mga pelikulang ito. Tsaka yung iba rin po kasi, nagkaroon din po ba ng phase sa Philippine film industry na naging paulit-ulit yung ganong tema? Yeah. Kaya tumatak din sa utak ng Pilipino na, kabit na yes, naman. nagiging paulit-ulit. Pero nangyayari din yan abroad, nangyayari din sa Korea, nangyayari din sa BL ng Thailand at ng Korea at ng Japan, yung paulit-ulit. Kung anong nag-hit, nangyayari din. Maski sa abroad yung mga franchise nila, yung ng mga inuulit nila, part Avengers, 2, 3, etc. So on so forth. Whether mag-hit o hindi, maganda o hindi, lumabas, ulitin nila kasi yun yung kumita. So, ibig sabihin, hindi naman natin solong pag-aari yung mga maling pelikula o mga masamang pelikula. Lahat naman tayo may ganung pantay na karapatan doon. But I think ang daming mahuhusay nating filmmakers. Yeah, sa mga tinuturuan nyo po sa script writing, paano po ba yung proseso nyo doon sa... Hindi ko naman po inaano na ikwento nyo na yung buong script writing workshop. Parang lang po, gist lang kung paano ba nagsisimula yung script writing. Lagi ko po narinig dun sa mga nakapag-take na po ng workshop sa inyo, yung salitang bubog. Oo. Ano po yung bubog na yan? Halos lahat tayo sa buhay natin, in the past, may pinagdadaanan tayong isang insidente na sumugat sa loob natin. Tatay na nang iwan na hindi na nagbalik o hindi mo nakausap, o may nanay na namatay nang hindi mo nadalaw kasi nag-OFW ka, o girlfriend na ginosting ka, or... Kahit ganun po kababaw. Yeah, pero may sugat na iniwan sa loob mo na hindi naghilom kasi hindi nyo nasara. Hindi mo siya nakausap o hindi mo na-resolve. And then, ang ginagawa natin, tinatago natin sa loob kasi marami pang ibang mangyayari uli. And so eventually, lumalaki tayo, may naiipon na mga bubog sa loob. May mga sugat na hindi naghilom. May sugat din naman na naghilom. Na-confront natin yung kaibigan natin, halimbawa na nag-betray or yung ninakaw sa ating, kung ano man yun. Nangutang. Nautang, halimbawa. At binitray ka pa or and so on. So, may nagiging nare-resolve naman. So, ang lumalaki tayong maraming peklat at maraming sugat. So, yun yung mga bubog, yung peklat at yung sugat. And so, pag nagsusulat ka, mas madali na dumalo yung kwento kung nanggagaling siya sa emotional center ng sugat mo. Kasi ang ibang mga taong nanonood ng pelikula mo, may ganun ding mga bubog at sugat. So, kung nagsusulat ka tungkol sa bubog mo ng you never felt na you belonged, lagi kang outsider sa pamilya mo, sa mga barkada, sa eskwelahan, pagdating sa nililigawan mo, you never
belong, ang baba ng self-esteem mo. Pag nagsulat ka tungkol sa ganung bubog, mas masusulat mo ng mga katotohanan kasi sarili mong emotional truth. Sa mga manunood naman natin, ang daming may ganung pinagdadaan ng feeling na they don't belong sa iba-ibang antas. So, mas madali kayong nakakakonekta. So, isang instance lang yun ng pagsusulat, yung nakatungtong sa bubog. Makakasulat ka po ba kung masayahing tao ka? Yeah, although wala namang taong 100% na masaya na walang problema sa buhay natin eh. Ang buhay naman natin, I think, mas mayaman dahil kombinasyon siya ng tuwa at saya eh. I think ang boring kung ang buhay natin eh puro Positive lang. saya. Pag puro saya at nabore ka na, nawalan na ng meaning, hindi na masaya eh. Kasi wala nang meaning siya eh. Para yung nag-smorgasbord ka na sa dami ng pagkain, 50, tikim ka ng tikim. By the time na nandun ka, wala nang lasa lahat yun eh. Wala nang meaning eh. So, wala namang buhay na completely saya eh. So, it's always a combination eh. Ganon din yung mga kwento. Ang Pilipino po ba merong unique na bubog? Iya, marami. Ang unang bubog, I think, ng Pilipino is sinakop tayo ng mga Kastila, 300 years, winatak-patak tayo. Pamilya natin, dinivide and conquer tayo, makapili ito, etc. Mag-away-away kayo. Ito, espiya, ito ganito, pinaghiwa-hiwalay tayo. Dumating yung mga Amerikano, dinivide-divide na tayo at kinolonize. Dumating yung mga Kastila. So for so many hundreds of years, winatak-patak nila ang pamilya natin. Kaya ang isang bubog natin is yung pamilyang watak. And then dahil sa hirap, may nag-OFW, may hiwa-hiwalay na pamilya. Kaya lahat ng kwentong Pilipino, lalo na teleserye, laging may kwento ng pamilya. Maski siya horror, maski siya rom-com, maski siya love story, laging may layer ng kwento ng pamilya na kailangan buuin. Like when I did Loves Kita, Okay Lang with Marvin and Julina. Kayo po ba yun? Oo. Naku, paborito ko po. So when I did that, when we did the first draft, ang hiningi ng Star Cinema, palakasin natin yung layer ng pamilya. Yung kwento ng tatay, yung gitara, etc. So, laging may second layer na pamilya. Kasi, sa isipan at consciousness ng nanonood, kailangan laging mong binubuo ang pamilyang Pilipino. Kasi bubog yan na dala-dala natin mula pa nung unang panahon hanggang ngayon. Ang ganda naman nun, Sir Ricky. Naiiyak na ako. Hindi, ang lalim po, parang hindi ko naisip yung ganong perspective. Kaya lagi, pag nanood ka ng mga pelikula abroad, kuminsan, kompleto na yung kwento, hindi mo alam sinong nanay niya, sinong tatay niya, saan siya, kung love story, yun lang. Sa atin, laging kailangan ilagay yun. Whether pelikula or soap. Yun nga, maski comedy, maski theater, laging may pamilya. Kaya mahalaga sa atin ang pamilya eh. Kasi tsaka sa Amerika, sa ibang Western culture, hindi sila communal. Kayong nabubuhay na mag-isa yung 19 years old na anak, hiwalay na sa parents, mag-isa lang siya eh. May mga namamatay sa kanila, mag-isa lang eh. Pero sa atin, hindi eh. Kung hindi pamilya, kapitbahay makikialam eh. Pupuntahan ka, dadalang ka ng suka o toyo o kung ano eh. I mean, very communal tayo eh. Pero dahil sa mga foreign, wasak tayo. Parang hanggang ngayon pa rin po, no? Winawasak pa rin tayo ng Western. Yes, ng lahat. Pati yung mga maling pag-iisip na hindi kayo mahusay. Mas mahusay kami. Dapat pumantay kayo sa amin. Lumevel up yung quality ng pelikula nyo, ng novela nyo, etc. May sarili tayong kakanyahan eh. Pero hindi, kailangan lumevel kayo sa amin. Paano siya mareremedyohan, Sir Ricky? Consciousness. Kailangan paulit-ulit nating ipaalala na may sarili tayong identidad. Bilang Pilipino, may sarili tayong pamantayan kung anong maganda sa isang bagay. Hindi natin kailangang makikinig tayo sa kanila pero hindi laging dapat sumunod sa kanila. Ang seryoso ng usapan natin. Hindi po kasi rin ako kasi dahil parang kailangan bang mag-step in na yung gobyerno na lahat, I think, lahat tulong-tulong, education, etc. and so on, yung curriculum sa mga eskwelahan, lahat yun eh. Parang total na pagpapalago at papaunlad lalo ng kamalayan o ng consciousness nating lahat. That's why important ito mga ganitong program naman. Dahil, in a way, di ba, nakakapag-discourse tayo at ang mga hindi po, akin nakikinig sa lang po atin. ito. Private ko lang po Iuwi ito. mo. Kasi dami ko po natututo. Ayoko i-share ito. Kasi parang parang na rin ako nag-workshop, no? Ang way po ba ng kung paano mo hanapin yung bubog mo? Paano yung proseso naman nun, Sir Ricky? Dinideny natin yun eh. Halimbawa, kung
nasaktan ka dahil nag-feel betrayed ka nung 9 years old ka, na-feel betrayed ka sa ina-idolize mong tatay, na nakita mong may kabit pala. Halimbawa, at awang-awa ka sa nanay mo, dinideny mo sa sarili yung sugat kasi ayaw mong mawala yung paghanga mo doon sa tatay mo. At pag dininay mo yung sugat mong yun hanggang paglaki mo, every time na may napapanood ka tungkol sa nangaliwa, parang nasasaling yung sugat mo, nagiging 9 years old ka uli. Bumabalik ka doon sa dati. So, hindi ka totally nagmamature. So, the thing to do is, eventually, harapin. Lahat naman tayo may mga problemang kinakaharap eh. Wala namang perfect na buhay eh. So, eventually, harapin yun. Harapin yung tatay mo. Harapin yung sarili mo. Patawarin mo yung tatay mo. Patawarin mo yung sarili mo. And then move on. Para maging peklat na lang siya. Pero, pag hindi natin hinarap, yun, nagiging ganun ka. Nagiging 9 years old ka uli, bumabalik. And may mga bagay na magre-remind sa'yo. Nagsusulat mo ba ka comedy? Oo, konti lang. Gustong-gusto ko magsulat ng comedy. Kaya lang every time na sinasabi ko sa producers na gusto kong gumawa ng comedy, pinagtatawanan ako. Kasi, comedy naman eh. oh, yeah. Bakit? Ano po yung tao nila? Ang thinking nila kasi, pag in quotes ha, serious, hindi naman ako serious writer. Ang ibig sabihin ng serious, yung sa tingin nila, ay, okay to na writer, magagandang ginagawa. So, nagiging label mo serious, na maling label. So, pag tingin lang serious ka, drama, usually ang gagawin, hindi comedy. Ikalawa, na mali, uli, may konting baba ng tingin pag comedy compared sa drama. Na mali dapat, na mali yun. Opo. Mali. Dapat pantayan, horror man, comedy man, rom-com ka man, YA man, etc. Pantay lahat yan ng mga kwento eh. May maganda at may hindi eh. Pero may ganung thinking. So, konti lang eh. Pero nagagawa ko ng So Happy Together kay Chris Aquino at Eric Kison. Eric Kison. Oo. May konting comedy yung moral. Yung nobela kong si Amapola, comedy yun. Tungkol sa isang baklang manananggal na may alters, na may attitude, na impersonator, na nakatakdang magligtas sa Pilipinas, pero ayaw niya. So, comedy siya. All the way. So, sa nobela, nagagawa ko. Nanonood po kayo comedy? Yes, oo. Ano pong paboritong comedy nyo na movie? Marami eh. Actually, yung iba hindi totaling comedy na comedy. Like For Weddings and a Funeral, nakakatawa yung pare. Sa ngayon, off my head. Pag nag-iisip ako. Marami. Maski mga Napoleon Dynamite. Monty Python, Life of Brian. Ginagamit ko sa workshop yung clip mula sa Life of Brian. So, sa workshop, nagpapatawa ako. Nagtatawa ng kami lagi sa workshop. Pag tayo ng mga workshopper ko, sasabihin nila, funny ako. Hindi ganitong seryoso. Kasi I think pag tumatawa yung tao, nakabukas lahat ng kanyang cells, lahat ng butas sa buong katawan niya, mas madaling pumasok lahat ng kinakwento mo. Mas madaling po pumasok. ang mga butas na bukas? Mulang ilong hanggang mata, hanggang cells, hanggang ganito. But more important than the physical butas, pag nagtatawa, the consciousness butas. Nakaka-relax po kasi ang tao eh. Pag natawa ka, nakaka-relax, saka wala kang depensa. Yung, sige, hayaan mo na. Hindi ka defensive, hindi ka guarded ba? Yeah, off guard ka. So, madaling pumasok lahat. At pagpasok niya, nag-i-slide diretso sa loob mo yun eh. Pag nakatawa, everything is okay. So, tawa. Kaya kuminsan mas madaling ipasok yung insights sa comedy. Actually, yung mga comedy naman, mga painful. Mostly painful eh. Galing sa trahedya yun eh. Mostly masakit eh. Kaya ka nga natatawa kasi may saliwa eh. Sa mga writers, mga nag-workshop po sa inyo, may isang tanong po dito eh. Pinapatanong lang po sa akin ito. No? Ano daw po masasabi nyo kay Daryl Yap? Si Daryl, nakilala ko siya years ago dahil fan na fan siya ng Himala. At sa Olongapo, yung theater group niya gumawa ng Himala na straight play. So I was very, very flattered. So pumunta ako doon at umattend ako. And I appreciated the play. Okay siya eh. Maganda yung play niya. And then after that, he became a friend. One time na nagkaroon ako ng book launch sa Fully Booked, may mga readers ako doon. Hindi dumating yung isang reader ko that time.
andun si Daryl at kasama yung grupo niya from Olongapo. On the spot, sinabi ko, pwede ba ikaw magbasa? At nagbasa siya. And he was very good. Hanggang ganun lang yung relationship namin. And then hindi kami nagkita. I think nang pumasok siya sa Viva, kinonsulta niya pa ako that time. May siya ng advice. Up to that point lang naman kami. Pagdating po sa political views, Hindi kami nagkakausap naman. Hindi naman po kayo. Hindi kami nagkikita eh. I think alam naman niya yung stand ko. And alam niya na alam ko rin yung stand niya. Okay. So, ito po, may isa pa pong tanong. Pinapatanong lang din po ito, Sir Ricky, ha? Since nasa GMA na daw po kayo, paano niyo po madidescribe daw si Miss Suzette Doctolero as a friend, as a colleague? Yeah, as a friend. Unang-una, si Suzette is one of the best writers sa GMA. Napakalaking asset niya sa GMA. Pag nagsulat siya, nakikita ko kasi consultant ako eh. Apo. Pag gumawa siya ng mundo, Encantadia, and then ito, at maski ibang material, lahat ng detalye, nabubuo niya eh. Totoong writer si Suzette eh. Andun lahat. Kuha mo, kita mo eh. And then, despite yung sinasabi ng iba na, well, opinionated siya. And I think a person has to have opinions. Yes. Babae man o lalaki. Kasi kung minsan sinasabi nila, lalaki lang dapat eh. Babae man o lalaki ka, writer ka man, o artista ka, o karaniwang tao, lahat tayo dapat may opinion. And may opinion siya. Ang iba lang sa kanya, matapang siya, pinaglalaban niya. Binobroadcast niya ang opinion niya. Iba sa atin, gaya ko, nahihiya eh. Hindi ako masyadong magsasalita sa opinion ko eh. Pero pantay ang karapatan namin magkaroon ng opinion. Despite yung sinasabi nila na strong na personalidad niya, sa karanasan ko sa kanya as one of the writers ng GMA, humble siya eh. Lahat ng comments, pag binabanggit ko, ay, oo, si Ricky, sige, gawin natin ganito. Ang dali niyang kausap sa mga comments eh. Maski mag-comment ako ng negative doon sa sinulat niya, iintindi niya, ay, si Ricky, sige, aanin natin. Ang bilis eh. So, ang smooth ng relationship ko as consultant sa kanya as a creative person eh. Totally wala akong problema. Pwede na daw po bang maipasa yung corona sa kanya ng I think may sarili siyang corona. I think kanya-kanya tayo lahat ng corona. O coronavirus ha. lahat tayo I think may kanya-kanya. Ayun, naipapasa po talaga yun. Oo, kaya wow. Lahat I think matagal na siyang may corona eh sa GMA and the good thing about Suzette is nagpapa-workshop na siya ngayon ng libre sa mga taong gustong makapagsulat din sa GMA. At nakapag-conduct na siya ng ilang batch na ang iba sa kanila nagsubmit sa amin ng stories at nakokomentahan na namin at ang iba natutuloy na magiging show sa GMA. So, ginagawa niya yung ginagawa ko dati sa ABS-CBN, nasa ABS ako, which is encouraging new writers, training them, guiding them, helping them, madugo yun at matrabaho hanggang magawa yung material nila into shows. Ginagawa rin niya ngayon. Di ba hindi po kayo nagpapabayad sa Hindi, sa workshop ko since 1982. Hanggang ngayon, may ongoing workshop pa rin ako ngayon. Paano po kayo nakakakain? Hindi na lang. Paano po yung pay it forward nila? Pay it forward na marami sa kanila nagpapa-workshop na rin ng libre. Okay. Sina Benedict Mige and so on. And then tumutulong, nagme-mentor sila sa ibang mga katrabaho nila. Kumakalat eh. I think naniniwala ako sa kindness. Despite itong mundo natin na napaka-harsh, kuminsan cynical, di ba yung mundo natin ngayon, despite that, naniniwala ako na lalo na social media. Yes, ang daming hatred, etc. Naniniwala ako na mahalaga yung kindness and strength ang kindness. And so, I try na maging mabait. Mahirap man, I try. Hindi ko pinagmamalaking mabait akong tao, but I try na maging mabait. And then nakikita ko na pag nagiging mabait ka, nagsishare ka, tumutulong ka, dumadamay ka, nagmumultiply eh. Na-vision nyo po ba ito nung sinimulan nyo tong script writing workshop? And then, hindi ko naisip that time. That time ng 82, hindi kasi ako tinanggap magturo sa UP dahil hindi ako graduate, wala akong degree. Nag-apply ako 3 times, na-reject ako, gusto ko magturo. So, hindi ako mapagturo, decided na mag-workshop na lang ako. And I found out na wala pang workshop sa Pilipinas. I think akong kauna-unahang nagpa-scriptwriting workshop sa Pilipinas. Gusto ko matuto magsulat that time. Wala akong mapuntang workshops, walang film courses, film subjects. So,
nilakasan ko yung loob ko. Nagpa-workshop ako. Maski hindi pa ako ganun ka mahusay. Ang feeling ko nun, importante i-share ko kung ano nang alam ko. Hindi importante yung sobra akong husay na husay. Ang galing, Sir Ricky, kasi yun yung sinasabi nyo kanina nung una tayo nag-usap na yumayabong na yung film industry ngayon dahil ang dami ng tao. Yeah, and I'd like to think na maski pa paano nakatulong ako. Opo, siyempre, Na mas malaki ang naitulong. Marami sa dumaan sa workshops ko ang andyan na sa palibot with this, na tamang sensibilidad, nababait din at tumutulong din, nag-extend din ng hand sa iba para makapasok sila at magtagal sa loob pag nakapasok na. So, it is very reassuring eh. Kasi ang hirap magpa-workshop. Opo. Madugo, magastos sa panahon, sa pera, emotionally nag-invest ka, ang pagod, hindi ako makatanggap ng maraming assignments at trabaho kasi kailangan mag-focus. Pero pag nakikita mo yung resulta, you feel good eh. You feel validated eh. Kailan po kayo huling nanigaw? Nakakasigaw ba? Wala akong boses eh. Sabi nga nila, pag inaalok nila ako lagi mag-direct. Sabi ko, hindi ako pwede mag-direct kasi hindi ako marunong sumigaw sa set. Sabi nila, di kumuha ka ng assistant, siya ang sisigaw para sa iyo. But, hindi totoong sigaw eh. Mahina siguro kung sumigaw man Pero ako. nagagalit naman po kayo. Oo naman. Oo naman. Siguro lang mas matagal akong magalit, mas mahabang pasyensya ko. And then, siguro din mas tinitiis ko na huwag ilabas yung galit. But, may impression Gagawin nyo nga, na lang bubog. at least may susulat ko. Yes. Makakatulong later. I think nagagalit naman ako. But, may kanya-kanya tayong, Paraan kung paano magalit. yes, kung paano i-express, kung paano i-resolve yung galit sa ibang tao. Ayoko magdala ng maraming galit sa loob eh. Parang ang bigat dalhin eh. At saka, yung buhay ko ang hirap-hirap since childhood hanggang ngayon. And yet, ang dami-daming tumulong. Lalo na mga strangers na hindi ko kilala. All throughout life, ang daming tumulong sa akin na hindi ko kilala. So, how can I afford na magalit? O na maging masamang tao? Ang dami-daming naging mabuting tao sa akin na wala naman silang mahihita. Daming nagpatira, wala akong matiran. And so, nagpaaral, wala akong pang-aral, and so on and so forth. So, wala akong karapatang magalit. Huwag po kayo mag-alala. Ilalakad po namin na maging santo kayo, Sir Ricky. No. Sir Ricky, ito po, meron tayong bagong segment dito. Ang totoo ba? Totoo ba? Totoo ba? Isa sa mga tanong dito ay paano nyo po maikukumpara ang directing style ni na Lino Broca at Ismael Bernal? Si Lino down to earth. Pag nag-discuss kayo ng character, anong ugali niya? Anong trabaho niya? Paano siya magtrato ng mga kasamahan? And even sa set, kumain na ba yung mga extra? Kumain na ba yung stuntman? Ikaw, Ricky, nabayaran ka na ba? Nahiya ako maningil eh. Yung mga bayad-bayad sa script mula noon. Talaga po? Oo, maski yun, hindi ako makapagturing kung magkano bayad eh. Okay ako no, okay. So si Lino would take care of that. Iaalagaan ka niya. So sa kanya, down to earth lahat. Si Bernal, nasa ere. Si Bernal, like, pag upo namin to discuss relasyon, ang sabi niya, Ricky, itong material natin, may kaibigan ako na kabit. Hindi siya makapag-mourn nang namatay yung lover niya kasi nasa pamilya. So, nagmo-mourn siya sa sarili niya bahay mag-isa sa harap ng retrato ng lover. O, bahala ka na. So, after saying that, ang discussion na namin hindi sa character, kundi anong emotional rights niya, anong legal rights niya, anong philosophical rights niya, anong etc. So, theoretical discussion ng mahaba. So, si Bernal mas ganun. Discussion na intellectual level. I'm not saying merong mas mahusay sa kanila. Kanya-kanyang paraan at kanya-kanyang boses. Ito naman po, Magkaiba. ang comparison naman ng acting ni Miss Nora Honor at Miss Vilma Santos. For a long time, si Nora, nagawa niya ng acting less physical movements. Mas Mata. yung pigil. Sabi nga nila, mas mata. On the other hand, si Vilma, mas yung kung paano gagamitin yung katawan. I think parehong valid eh. Kanya-kanya uling paraan ng pag-arte. Importante, nakakarating sa nanonood
yung effectivity ng ginagawa mo kung sino yung character At na-witness ko sila pareho Nakita ko ng harapan sa akin si Nora sa Himala or sa Andrea, paano maging isang ina or Justicia. Nakita ko rin si Wilma sa Dulzura Cortez halimbawa, na sabi ko, paano mo nagawa yon? Dinala ko yung script nung umaga, first day ng shooting, kasi nagsusulat ako ng script habang nag-shooting, walang finished script. Dinala ko yung script first day ng umaga, binasa niya ng tanghali, nag-shoot sila ng hapon, hindi niya alam yung buong script kasi wala pang script. And yet nagawa niya ng ang husay-husay niya. Buhay ng isang may AIDS that time. So sabi ko, Bilba, paano mo nagawa yung ganun? Na ano, wala, inimagine ko lang. Gaganon siya. So, iba yung atake nila sa pag-arte. Pero if you notice, through time sa mga pelikula ni Vilma, umaano na yung mata niya Mas Yeah, nagre-restrain na rin po. Hindi dahil nagiging Nora. Wala namang may pag-aari ng klaseng acting I think mas lumalabas yung loob pa niya Siguro dahil nakita niyang dumaan ako sa dito, pupuntahan ko naman ganito. Ganito ang magiging approach ko I think nag-grow siya Iba-ibang face ng pagkatao sa uninvited, iba na yung approach niya sa acting niya May physical pa rin, pero medyo iba na So, nagtatanong po ba sila sa writer, sa inyo, kung paano nyo gustong gawin? Hindi yung sa acting. Yung sa AIDS, nagtanong si Vilma ng konti. Nasa set ako everyday kasi walang script So, nagkakakwentuhan kami. So, in a way, nagtatanong siya. Pero hindi yung paano matindi. And hindi ako mangangahas. At silang dalawa ng husay-husay at alam nila, maski hindi nila ma-verbalize. Like si Nora, hindi niya ma-verbalize kung wala kuya basta inimagine kung ako, hindi niya ma-verbalize kung paano niya inaarte. Ano lang, nasa loob lang. Hindi ako mangangahas na, maski si Bernal, minimal yung instructions kay Nora sa Himala Ngayon, Sir Ricky, sinasabi nyo, pareho sila. Okay, pareho. Broca, Bernal, pareho. Pareho sila, valid. Pareho sila sa kanilang mga pagkakaiba. I think nakita ko na gano'n akong klaseng tao. I'm very inclusive. Tinatanggap ko yung pagkakaiba ng mga tao and hindi ko siya nakikita bilang mas mataas, mas mababa. Yung pagkakaiba nila, yun din ang kanilang pagkakapareho sa husay man o sa karapatan. Pero Sir Ricky, dahil dito sa segment na to, ang one-on-one, kailangan yung mamili. One-on-one. One-on-one. Ito po, meron lang tayong malapastok. Pero okay lang kung preference nyo lang naman or pwedeng sabihin nyo pa rin na both. Okay, kasi hindi ako naniniwala sa best Opo. Parang preference nyo lang siguro kung kayo papiliin, may dalawang project na in-offer sa inyo, sabay ang shooting date, kailangan nyong mamili, Broca o Bernal? Bubuhayin natin sila? Opo. Eto na po sila ngayon. Kunyari po, may ganon, nung kapanahunan nyo. Kung Broca o Bernal. Opo. Pinapili kayo, Sir Ricky, meron kaming dalawang project sa'yo, kailangan mamili. Oo. Broca. Mas kaibigan ko in a personal sense si Lino. Magkaibigan kami ni Broca at okay kami magkatrabaho, ang dami kong projects sa kanya, pero mas personal yung relationship namin ni Lino. Mas nagtatawagan kami sa phone, nagko-confide siya and so on. So it makes it easier na magkatrabaho. Yung nasabi niyo po kanina ay si Lino Broca na marami kayong project. Si Pareho Bernal po. Akong maraming projects sa kanila Oo. Although mas marami kay Lino. Okay. So ito po, Nora o Vilma? Sa kanilang dalawa uli. Opo. At bubuhayin natin si Nora. Opo, buhayin din natin siya. Ayan po, naglalakad po siya na parang... Gagawa ako ng pelikula na silang dalawa nandun. I think yun ang magiging mas magandang challenge for me. Although may project ako ngayon with Vilma Santos and Dali De Leon na dinidevelop. Pero how challenging and how nice. Pareho sila in a project. Gagawin ko sila ng pareho ng pelikula. Sino po ang... Mahirap gawin. Opo. Ngayon pala inisip ko na mahirap gawin. Pero masarap isipin. Ano po kayong tema kung pagsasamahin nyo sila? Hindi ko pa alam kung ano Pero ang daming posibilidad kasi ang dami nilang kayang gawin Si Vilma, I think ang dami-dami pa niyang hindi nagagawa na role.
Maski ang dami-dami niyang pelikula, I think ang dami, kumbaga kung ito yung balon, ang dami pa niyang pwedeng puntahan. And hindi ko alam kung ano yun, pero I can imagine, ang sarap maisip yun. Si Nora, nasabi natin parang nagawa ng lahat. Hindi, marami pa siya magagawa. Yun nga ang challenging eh. Ano kaya yung pwedeng pagawa sa kanila na ang dami-dami nang nagawa pareho, na ang husay-husay parehong nagawa nila. At isi-stage sa buhay nila at sa edad nila. Interesting. Sana pwedeng magawa. Nag-what if po ba kayo sa utak niya minsan? What if kung si Vilma kaya yung sa Himala? Yeah. Oo. At si Nora dun sa Dulzura Cortez. Oo. Ano kayang Interesting. interesting? Yeah, interesting. Mag-iba yung atake nila. And parang maganda. At parang interesting na oh nice. Na, actually, nagdaan sa mind ko for a while na iba-ibang artista yung gaganap sa Himala as Elsa. Pinaglaruan ko dati yan sa mind ko eh. Na natupad namin, Sino po yung ibang mga artista ngayon? actually natupad namin for a while, nung nag-anniversary yung Himala, nung panahon ng pandemic, may ilang mga artista kaming kinontak na nag-deliver ng monologue na walang himala. Ginawa ni Marian de la Riva, ni Jody Santa Maria, sino pa bang iba? Melay Cantiveros. Hindi, hindi po. For a while, napaisip ako, nakalimutan ko lang ba? Vice Ganda. How I wish, di ba? Oh, di ba? Pwede rin Sana, po hindi yun ko eh. naisip that time eh. Very, inclusive naman kayo sa lahat ng Yeah, roles. no, tsaka pwedeng gender neutral, kaya lang nabuntis. Anyway, pero yun, maraming Ayun ang version. totoong Himala talaga. Oo, immaculate So yun, so pinagawa namin ng maraming versions ng ano. And then sa book launch ko, si Judy Ann Santos nagmonologue. So nakikita ko na ang sarap sa pakiramdam na yung sinulat ko in 1982, 40 plus years ago, dinideliver ng mga mahusay na artist ng ito. Ngayon. Sa iba-ibang paraan at kanya-kanyang estilo. Yan, ito po. Books. Ito, nasagot nyo na kanina. Books or films? Mas books kasi mas personal ang books. At saka, walang nakikialam. Mas kinasabihin natin na magaganda yung proyekto, studios, executives, magsasabing ito dapat, sana ganito, ipasok itong ganitong artista, etc. And then the director will have say, kasi director's medium ang pelikula eh. Pero nobela, maski marami akong kinukonsulta, tumutulong, akin yun. Di ba lagi magkalaban po ang creatives at ang producer? I think, in a way, yes. And I think, dapat healthy na laban. Kasi iba ang pinaglalaban ng producer, siyempre, control the budget, the time, etc., the operations. And then yung artista naman, dapat paglaban mo na, hindi, as wild and as crazy yung magagawa mo, as out of the box as possible. I think healthy naman ang banggaan eh. Hindi ako naniniwala sa direction na magkapareho. Wala namang resulta manggagaling doon sa puro oo nga eh. Yung banggaan ang nagpo-produce ng mas magandang idea eh. So, importante yung diskurso. Basta lang magkasundo kayo na hindi ito away, kundi diskurso. So, sa workshop, lagi ko binabanggit yun eh. Importante yung pagbangga sa kahon. Na lahat ng creative works nangyayari kasi binabangga mo yung kahon. Pag sumakay ka lang sumilid sa kahon, na ganun, walang kwento eh. Doon ka laging nata-challenge kapag... Yes. Nababanggay. Like itong sabi ko ngayon, may kahon na kailang banggay, Nora, Vilma, ano kayang material? And it's nice na isipin na hindi ko alam kung ano. Kung alam ko na kung ano ngayon, parang okay. Pero dahil hindi ko alam, it's mas maganda. Dahil nabanggit ko ang producer, ABS-CBN o GMA? Well, ABS-CBN home sa akin for almost 30 years eh. And pag nakikita ko sila, pamilya pa rin eh. Yakap eh. Sina Cory, sina Lauren, sina Charo. In fact, mamaya makikita kami ni Charo, yung dinner meeting kina Charo eh. So, it's family of 30 years kasi eh. GMA, growing family pa lang. 3 years pa lang ako eh. So, I'm starting to build the relationship eh. But, Ito po. Viva Regal, Star Cinema, or Indie? Ang dami ng pinagpili. Akala ko dalawa lang. oo nga eh. Opo. Hindi ko hiniwalay kasi ang indie sa mainstream films eh. Sa akin, lahat yan pelikula eh. Maganda o hindi eh. Ang mas pwede kong iwalay siguro yung commissioned work or sarili ko. Pipiliin ko sarili ko. Lahat yan commissioned work eh. Lahat yan binigay sa akin na concept eh. Nasa stage ako ngayon ng career ko na naglilista na ako ngayon ng mga projects na gusto ko, na galing sa akin, na parang himala. Whether novela ko,
or idea ko na parang pelikula, na lahat gagawin pelikula, na sa akin manggagaling, hindi commission. Yun ang pipiliin ko, yung project ko, hindi commission work. Yes. Sa ano na rin naman, sa stature nyo rin po. Tsaka syempre, mas gusto nyo yung lahat na para sa inyo. Oo, sana. Ito po, anong huling binasa nyong libro? Ano ba? Marami eh. Laktaw-laktaw. Magulo akong magbasa eh. Babasahin ko yung ilang chapters nung memoirs ni Barbara Streisand. Nalilipat ako dun. Babalikan ko yung kay Wong Kar-wai na makapal na libro kasi kailangan ko sa workshop. And then may binasa akong Kairos ba yun? Na nobela sa Kindle. And then balik. Maligal, hindi na ako gaya ng dati na tuloy-tuloy. Nahawa na ako sa panahon ngayon. Lipat-lipat. Yung attention span nyo po, maano na din. Well, dati namang magulo ang attention span ko. Wala akong focus. Maski nung pang college, hirap akong mag-focus. Maligalig ako up to now. Pero lalo ako naging maligalig ngayon sa pagbabasa ng mga libro, halimbawa, lipat-lipat. Kasi enjoy din magbasa ng Facebook, enjoy din magbasa ng Instagram. At ang daming magagandang articles na lumalabas sa Facebook, hanapin mo lang yung link. And then ang daming mga apps, mga magazines na ano. So, ang daming paraan ng pagbabasa bukod dun sa libro. Ano Gaya pong ng pinakawalang kwentang dumaan sa ano yung 'di ba sa algorithm? Ano pong pinakawalang kwentang dumaan sa algorithm niyo na ano kay sa rabbit hole? Yung parang may kumakain ng may mga ganun po, mukbang. Oo, Ganun. oo. Kasi kung ano matatanggal ko agad sa mind ko eh. Hindi masasayang yung oras ko eh. Ay, di naman po kayo doom scroller, parang ganun. Sa gabi, nagigising ako, then, yeah. Pero, siguro mas receptive akong tao, ano. Kung ayaw ko, di ayaw. It doesn't affect me. Kung gusto ko. But, hindi ako nag-rabbit hole because of it eh. Hindi eh. Makikinig lang ako ng music. Kung may nakita akong ganun, mag-earpod na lang ako. Mag-ano ko, then makakalimutan ko na ako. Music ang aking Music. escape route. Oo. Ito po, Sir Ricky. Kung gagawan po kayo ng isang biopic. Sinong artista? Sinong artista po? Sino nga pa? Dennis Trillo? Oh, yung may Chinese blood si Dennis. John Lloyd, pwede rin. Or Richard Yap? Para mas Dennis or John, or hindi ko kilala kasi si Richard Yap. Ito kasi yung mga kilala ko eh. It's easier to mention yung mga kakilala eh. Dahil nakita nyo na sa Green Nakita ko Bones. na sila, nakakausap ko sila, at saka nakatrabaho ko na sila. Si Dennis nung pa, Estemas. Si John Lloyd sa matagal, ABS. So, mas kilala ko sila eh. Mas sila. Saan, ano kayang tema nung iikot yung biopic ninyo? Anong mas gusto niyong Dati tema? nagbalak kami ni Marilu Diaz sa Baya. Actually, idea niya at ng Regal na gawin yung buhay ko na mag-end sa dating ko ng Maynila. Ang title niya is Mooncake, Hopya. Kasi yun yung baon-baon ko sa harap ng sinihan pag nanonood ako. Or pag wala akong pangkain, Hopya. Nagka-cold feet ako, nag-back out ako. A number of times din naalok ako ng maalala mo kaya nag-cold feet. Ayaw ko eh, nahihiya ako dati na gagawin ganun so on so forth. Mas ano po ba, mas action-packed, kumbaga, yung buhay nyo bago kayo dumating ng Maynila? Mas madrama, pareho lang eh, madrama eh. Parang comics yung buhay ko. Ano kayo yung climax? Wala pa eh. Wala pa. Comedy po ba to o drama? Halo eh. Pag tinanong mo yung choppers ko, ang daming nakakatawa sa buhay ko. As in, ang daming nakakatawang nangyari sa buhay ko. Kasi mali-mali akong tao eh. Clumsy ako eh. So ang dami kong nakakatawang. Abangan nyo po ang mooncake. Hindi na. Hindi, ayaw nyo na po ng mooncake na Or iba, saka baka, di ko na alam kung ano eh. Pero sinusulat ko yan yung memoirs ko na wala pang title. 2 libro yung sinusulat ko ngayon na tinatry kong ihabol sa MIBF Book Fair sa September. Memoirs ko, and then Trip to Capo 2, yung script writing manual. No. So may memoirs. So yun. Abangan nyo po yan, yung mga isusulat ni Sir Ricky Lee. Maraming salamat po, thank Sir you. Ricky Lee. Thank you. It's an honor po na kayo ang maimbitahan po dito. At syempre, napakaganda ng mga sinabi po ninyo. Lalong-lalo sa estado ng Pinoy films at series, ganyan. So,
at least ngayon, galing na po sa inyo na may pag-asa ang ating industriya. Hindi lang may pag-asa, kaya natin. Kaya At natin. kinaya natin before at lalong kaya natin. Yeah, maraming salamat, Sir Ricky Lee. Thank you. May apelyido pa, ha? Sir Ricky po. Yeah. Grabe, nagigets ko na yung sinasabi ng mga kakilala kong nakapag-workshop kay Ricky Lee. Na kapag nakausap mo si Sir Ricky Lee, nakakagana ng puso, nakakataba ng puso, at napakalalim. Yun ang natutunan ko ngayon dito sa usapan namin. At isa pa sa natutunan ko, yung tungkol sa film industry ng Pilipinas. Na hindi naman pala tayo ganun napapag-iwanan. Iba lang talaga yung standards na ini-spoon feed sa mga Pilipino. Ay ito ang standards ng Western countries. Kaya dapat magkaroon tayo ng sariling identity. At buti nga naitanong ko kung ano yung identity ng Filipino films. Ito ay ang buong pamilya. Kaya nalaman ko dito na ang kwento ni Juan ay kwentong pang-pamilya. Kwento ng buong pamilya ang kwento ng isang Pilipino. Muli po, ako po si James Caraan. Ito po ang usapan namin ni Sir Ricky Lee na mapapanood nyo sa Spotify, Apple Podcast at iba't iba pang social media platforms. Makabuluhang usapan, ating pagsaluhan. Tara na't magkwentuhan! I'd like to thank the following sponsors: Buffalo's Wings and Things, Barong Rosales, Very relaxed ako kay James kasi okay siya magtanong eh. Hindi siya nang agaw na eksena. At the same time, dire-diretso naman yung mga tanong niya. At maganda yung lineup ng questions. Although sabi ko nga, ang seryoso naman natin. Pero tama naman siguro ang maging seryoso dahil dun sa topic. Hindi ko alam kung nakuna ng camera yon kanina, yung habang nagsasalita si Sir Ricky Lee. Nakanganga lang ako kasi ang gaganda ng mga sinasabi niya. Parang ngayon ko lang naisip. Hindi ko alam kung bobo lang ako o talagang kakaiba yung mga naiisip ni Sir Ricky Lee. Tsaka ang lumanay ng boses niya. Hindi ako makahirit eh. Natakot pa nga ako nung hinirit ko yung ano pa po ba yung mga butas na bumubukas? baka si Sir Ricky na hindi sumisigaw, mapasigaw bigla sa akin. So, yun ang iniingatan ko. Pero yun lang ang masasabi ko dito sa episode na to. Sobrang malaman. Kaya kung may mga napulot din kayo, i-comment nyo lang dito sa Spotify. Kung gusto nyo sa susunod, gaguhin ko talaga si Sir Ricky Lee. Pero wag, ako national artist yun eh. Dalangin naman natin, irespeto natin. Katulad ng pagrespeto ko sa interview niya kanina. Kwento ng bayan at kwento ni Juan, inyong pakinggan. Makabuluhang usapan, ating pagsaluhan. Kasama si James Caraan, tara na't magkwentuhan.